Isinusulong sa Bangsamoro Parliament ang isang panukalang batas na naglalayong magtatag ng Youth Information Desks sa bawat lungsod, bayan at barangay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao upang mas mailapit sa kabataan ang mga serbisyo ng pamahalaan. Ang News Now mula kay Quiza Chavez. Sa ilalim ng BTA Bill 465 o Bangsamoro Youth Information Desk Act na inihain ni MP Alirikim Munder, magkakaroon ng dedicated youth desk sa mga local government office na magsisilbing information at assistance centers para sa mga kabataang edad 15 hanggang 30 years old. Layunin ng panukala na matulungan ang mga kabataan sa pag-access ng scholarships, job opportunities, medical at psychological assistance, legal services, youth trainings at iba pang government programs. Ayon sa explanatory note ng panukala, marami pa rin kabataan lalo sa marginalized communities ang hindi sapat ang kaalaman tungkol sa mga suportang maaaring makuha mula sa gobyerno. Nakasaad din sa panukala na magsisilbing tulay ang mga youth desk upang mas mapadali at maging organisado ang pagbibigay ng impormasyon at referral services sa mga kabataan. Kung maisa sa batas, obligado ang bawat barangay na maglaan ng espasyo sa loob ng barangay hall para sa youth desk habang magkakaroon din ng katulad na pasilidad sa municipal at city halls. Kabilang din sa mga probinsya ng panukala ang paglikha ng social media pages at hotlines upang matugunan ang mga concern at inquiries ng kabataan kahit lampas sa office hours. Bagamat bukas lamang ang physical desk mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon tuwing weekdays, inaasang magiging available 24/7 ang online platform at hotlines. Kabilang sa mga serbisyong maaaring ma-facilitate ng Youth Information Desk ang scholarship application, employment concerns, medical assistance, legal aid, civil service examination application at social security system o SSS inquiries. Sa ilalim ng panukala, magtatalaga ang local chief executive ng youth development officers o mga opisyal ng sangguniang kabataan upang mga siwa sa operasyon ng mga desk. Inaasahan din ang pagsusumite ng quarterly report sa Bangsamoro Youth Commission para sa monitoring ng mga transaksyon at concern ng kabataan. Nakasaad din sa panukala ang suporta mula sa local government units, Bangsamoro Youth Commission, Liga ng mga Barangay at Sangguniang Kabataan Federation habang hinihikayat din ang mga non-government organization at community-based youth groups na tumulong sa technical assistance. Co-authors ng panukala sina Member of Parliament Bainta ng Patuan, Hashimi Dilangalen, Rasul Ismael, Khalid Haji Abdullah, Aminuddin Sumagayan, Amir Zaakaria Rakim, Ahmad Amir Balindong at Rashdi Adyong. Criza Chavez, iMinds, Philippines.